sa kapag realize what to expect. So katulad nga po ng sinabi ko sa pasimulang salita, nang dumating ang ating Panginoong Kristo dito sa kalupaan, He found people in bondage, nakasumpong siya ng maraming mga tao na iba't ibang mga kalat, iba't ibang mga pagdurusa ang kanilang ang taray na datnan ng ating pong Panginoon. At sa ganitong paraan, mga kapatid, sabi ko sa Luke chapter 4, kung kanya po binasa ang scroll na propesya ni Isaiah, ay sinabi ng Panginoon mula sa araw na ito, ang ganitong mga bagay ay nahayag sa inyong harapan. Ako'y tinawag ng Panginoon, sabi niya, upang palayain ang mga may kalag, o ika nga po'y may mga kapos sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, isang bagay ang dapat natin maintindihan. Ang totoong naglilingkod sa Panginoon ay totoong malaya, walang gapos, walang malaki, na kayang magpahadlang sa Kanya para maranasan ang dakilang biyaya ng ating pong dakilang Diyos. I would like to tell you, mga kapatid, ang totoong paglilingkod sa Panginoon ay paglingkod na may totoong kaligayahan, merong totoong pagtindig sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. And if you are listening today, ang layunin po ng salita ng Diyos na ito ay para matiyak natin na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay walang gawa ng kaaway na makapapasok sa ating mga buhay, na habang tayo po'y tumutulong sa iba, at habang tayo po ay nagnanais meron pong dalhin sa presensya ng Panginoon, tayo mismong gagamitin ng Diyos ay walang mga kalang o walang mga gapos sa ating mga buhay. I am here to tell you, lahat tayo nung nagsisi sa bautismo sa tubig at napuspos ng banal na Espiritu, pinalaya ng Espiritu ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay naroon ang kalayaan. Kung saan naroon ang presensya ng ating Panginoon, walang makapipigil para ang Diyos ay kumilos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Walang dahilan para tayo po ay hindi makaranas ng totoong kalayaan sa harapan ng ating pong Panginoon. Now, nararamdaman ko sa ating kaluluwa when I was preparing this message, mga kapatid, ay marami po ang nakikinig ngayong hapon na nakakaranas ng iba't ibang parang sabihin, may sumusunod na mga nakaraan, mga sumusunod na mga alaala ng mga bagay na ating mga pinagdaanan. I am here to tell you, nang dumating ang ating Panginoon, pinutol niya ang lahat ng ating nakaraan. The Lord Jesus Christ, hallelujah, ang lahat ng kaugnayan sa ating nakaraan. It doesn't matter what you did on your past life. Hindi mahalaga kung anong ginawa mo sa dati mong buhay. Ang mahalaga, meron ngayon. Ngayong araw, pinabago ka ng Panginoon at patuloy kang babaguhin ng Diyos sa mga susunod na panahon. It doesn't matter if this pastor, kapatid, kung ano ang ginawa mo, ano ang mga nagawa mo. Dahil ang mahalaga, nang lumapit ka, pinatawad ka ng ating Panginoon at ngayon nabubuhay ka ng may kalayaan, nabubuhay ka sa biyaya ng ating Panginoon. Walang anak ng Diyos ang magiging masaya o maligaya kapag may mga gapos pa ng kaaway sa ating mga buhay. Nawang gamitin ng Diyos ang ating pag-aaral na ito upang sa gayon ay mas alamin natin ang ating mga sarili kung may mga bagay sa ating buhay na kailangan makalaya tayo. Lagi ko ang sinasabi, na salamat sa Diyos na puspos tayo ng banal na Espiritu. Salamat na baptize tayo sa ating pong, sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pero from time to time, lilinisin pa rin tayo ng Panginoon. From time to time, sa pamamagitan ng mga trials, sa pamamagitan ng pagsubok, ipalilipalin ng Panginoon yung mga kahinaan na meron tayo sa ating mga buhay. Hindi masamang malaman na tayo may kahinaan. Hindi po, ika nga po yan, nakakahiya na ating pong malaman may mga bagay sa buhay natin na from time to time ay naglilitawan na minsan nagiging dahilan para hindi tayo ganap na may maligaya sa paglilingkod sa Panginoon. Marayan, here to tell you, ayun ang kalayaan natin. Kung may mga bagay na ikangay na bumabalakid sa iyo o naglalagay ng condemnation sa iyong puso, today, God will set you free. God will give you deliverance. God will give you the joy na hinahanap mo sa iyong kaluluwa. I feel in my heart, mayroong nakikinig dito na may mga bagay na gumugulo sa iyong isipan, may mga bumabagabag sa iyong kalooban. Right now, God is delivering you. Ikaw ay pinapalaya ng ating pong Panginoong Kristo. At kung magiging bukas ka, lahat ng gawa ng kaaway, tatapusin ng Panginoon sa ating mga buhay at magiging maligaya tayong totoo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, bilang lingkod ng Diyos, I am 26 years ng ministro ng ating pong pananampalataya ng Pentecostal Church. In another 7 years bilang full-time worker ng Philippine Evangelism Center, I came from Pastor Ompad. He is my pastor. Kaya marunong tayo mag-Bisaya ng konti dahil ang mga worker po ay puro Bisaya. Napilitan akong mag-aral ng Bisaya kasi baka ibaligya nila ako para hindi ako mabaligya. Hindi nila ako pinilitan.
nagtatawanan sila yung pala, ako ay kanilang ginagawa na ng hindi mabuti. So, gusto ko pong ipaunawa sa inyo mga kapatid, deliverance is a process. In other words, kahit sa paglingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nakaranas ng iba't ibang bondage sa buhay mo bago mo nakilala ang Panginoon, may mga pagbabago hindi agad-agad nangyayari. Sabi nga, Pastor, may nagtanong sa akin, paano ba magbago? Ang sabi ko sa kanya, nasa iyo yan kung paano ka maging mababago. Dahil kung ang Diyos ang pag-usapan, gusto ng Diyos mabago ka ngayon din. Gusto ng Panginoon maging malaya ka ngayon din. Gusto ng Panginoon maging matagumpay ka ngayon din. Kaya sa lahat na nakikinig, if you want to have the victory God has given us, if you want to have the victory na nais mo, na nasa salita ng Diyos, then you need to allow God, baguhin mo ako, palayain mo ako, pag-isip mo yung mga bagay sa buhay ko na nakahaslang para lumago at maranasan ang iyong makapangyarihang gawa. Sa akin karanasan bilang naglilingkod at nagtuturo ng salita ng Diyos, ako ay madalas ako'y nag-minister sa mga mananampalataya at magkasama na din yan ang mga hindi mananampalataya. Pero dito muna tayo sa mga hindi mananampalataya. And I found out na kahit believer na tayo, minsan may mga bondage sa ating isipan, sa ating mga gawin, na pag hindi po ito na-address ng tama, akala natin safe na tayo. Yes, wala to daw we are safe. Pero hindi tayo nagiging ganap na maligaya sapagkat binabalikan tayo ng ating past, binabalikan tayo ng ating nakaraan o ng ating bondage. Kaya minsan sa church, nasabi ko po sa inyo totoo, bakit sa church meron pa rin mga pagkakataon na may kasalanan nangyayari? Bakit sa church may nangyayaring mga problema? Bakit may mga mananampalataya na pilit ang titisuran? O minsan tayo titisod sa isang kapatiran. It is because sa buhay ng tao na yun, sa buhay natin, ay may mga struggle sa ating buhay. Sabi nga nila, hurt people. Ang mga taong may trauma, ang mga taong nasaktan sa kanilang nakaraang buhay, ay madalas nananakit o nakakasakit ng kanyang kapwa maging sa pananampalataya. But I am here not to condemn you. I am here para tulungan ka. Kung meron ditong mga mananampalataya, meron kang mga sleepless nights, meron kang mga panahon na nanaginip ka ng masama, may mga panahon na pinabalikan ka ng iyong nakaraan. God is gracious. Ang Diyos mahabagin. Ngayong araw matatapos ang iyong paghihirap because God will set you free and God will give you deliverance. Pero nakikinig ngayong araw, may mga struggles ka sa iyong buhay. Huwag ka dapat mawala ng loob. Huwag kang magsabi na parang ikaw lang ang dumaraan doon. Lahat tayo, hanggang nandito tayo sa lupa't ibabaw, ay idadaan ng Diyos sa paglilinis. Idadaan ng Diyos, mga kapatid ko, sa pag-purify upang sa ngayon, ang haharap sa Panginoon sa kanyang pagbabalik ay isang iglesyang malinis, isang mananampalataya na kapuri-puri sa ating pong Panginoon. That's why I am here to tell you, kung may mga bagay sa buhay ko na hindi po kaagad-agad na overcome, it's alright. Pero ang isang bagay na dapat natin gawin, yung mga bagay na dapat pwedeng magpabagsak sa iyo, yung mga bagay na pwedeng maging dahilan para ikaw ay hindi maging masaya kay Kristo Jesus. Ngayong araw, isusuko natin yan dahil ang Panginoon naparito para maging ganap na natin malaya, para nasahan natin ang maging buo sa harapan ng Panginoon ng ating mong dakilang Diyos. Alam niyo po ba, the reason why the Lord came here to deliver people ay upang maranasan natin ang maging buo, maging whole. Maraming beses na binanggit sa Biblia that when Jesus prayed for someone, laging binabanggit ng Panginoon that your joy may be whole, that your joy may be full, that your body will be whole. Sino ba ang walang pagnanais ng katawang walang sakit? Ako lang ba? Ang sarap kaya ng katawang walang nararamdaman, walang aray, walang agoy. Bakit? Kasi ang hirap magtrabaho, ang hirap bumamban na meron tayong mga iniinta. Diba? Ito yung realidad. And I would like to tell you, ang hirap to, Kristyano ka, may karamdaman ka. Kristyano ka, meron kang mga balakid sa iyong katawan. May mga bagay sa katawan mo na hindi mo na ibibigay ng mabuti sa Panginoon. Kasi madali kang hingalin, madali kang mapagod, o hindi kaya nagkakaroon ka. There's nothing to be ashamed with that. Pero bilang mananampalataya, dapat ito ang ating dapat i-declare. Hindi ito ang katawan na para sa Panginoon. The temple of God is a strong body. The temple of God is a body where God will be glorified. Right now, wala ka. Matapos tayo magpray mamaya, ang karamdaman mo matatapos na. Gagaling ang iyong pagkahilo. Gagaling ang masakit mong panangatawan. Ang Ginoo mag-ayaw sa imong balatian. Ang gagaling ka. Mamaya, I will be praying that God will heal someone right now. Kung mga matagal maggamot kayo ng gamot, balik-balik kayo. At mga kapatid, huwag tayong matukso. Na tayo ay lumapit sa mga albularyo o yung mga espiritu na nagpapagaling
ayaw ng Diablo na magkaroon tayo ng meaningful at masayang relasyon sa ating pong Panginoon. Palaging mapapansin nyo that the devil is putting doubts in your mind na mahal ka ng Panginoon. The devil will always put thoughts in your mind na kaya ka daw may problema, na kaya ka daw dumaranas ng ganito, ay dahil hindi ka pa napapatawad ng Panginoon. That is a lie from hell. Pag ang Panginoon nagpatawad, nililimot niya ang iyong nakaraan, nililimot niya ang iyong nagagawa mo. Ang Diablo ay basura. Ang Diablo ay naglalagay ng basura sa iyong kaisipan. But we will rather believe the Lord. We will rather believe the promises of God. Hindi ako maniwala sa demonyo na sinungaling. Ang paniwalaan ko, yung Diyos na nagmahal sa atin. Yung Diyos na tinanggap ako ng buo, nang walang pagtatangi. Tinanggap tayo ng Panginoon at tayo po'y mahal na mahal ng ating Diyos. Alam nyo, nasa ko minsan sa church at nararanasan namin sa church. Minsan habang naglalakad ako papalabas ng church, the Lord spoke to my heart. At ang sabi niya, anak, anong gagawin mo kung bibigyan ko kayo ng mga converts na puro bakla? Bigla ko tinanong ng Panginoon kasi dito sa church, mga bakla ko na naakay. Hindi lang isa. Dumami. May mga inaakay ngayon at mga baptize ng mga bakla dati. Pero alam nyo, siyempre, normal. Tayo mga Kristiyano, ang isip natin, yes, Panginoon, makasalanan sila. Yes, Panginoon, mali ang kanilang ginagawa. Pero dapat kahit sila'y maramdaman nilang mahal tayo, mahal sila ng ating Panginoon. And the Lord talked to my heart and spoke this word. Hindi lang ito applicable para sa mga baklag gusto natin maakin sa Lord. Dapat applicable po sa lahat ng taong gusto natin kaya. Before they can change, bago natin makita ang pagbabago sa kanilang buhay, kailangan maramdaman nila muna we care. Maramdaman muna na mahal natin sila. Madaling magbago ang tao kapag yung nagsasaway sa kanya, naramdaman niya mahal siya ng pastor niya, mahal siya ng mentor niya, mahal siya ng nag-akay sa kanya, sa Panginoon. The reason why minsan mabigat ang pagbabago, na gusto natin baguhin kaagad, pero walang pag-ibig, walang pagmamahal. Mabuti na lang nang dumating sa Jesus dito sa kalupaan, ang una niyang ginawa, minahal niya ang mga tao, minahal niya ang makasalanan, minahal niya ang mga prostitute, minahal niya ang mga publikano. And when these people felt the love of God, sila po ay nagnais papalaya sa tinatawag na corruption ng kasalanan. Ganun din ang dapat maranasan ng mundo. Tayong nasa church, hindi tayo dapat condemning agad, but we love these people. Yes, kasalanan ang ginagawa nila, pero dapat maramdaman nila, mahal sila ng ating Panginoon. At kung maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para hindi sila lalapit at magbalog, mapalaya sa ano pa mang bagay na talikala ng kanilang buhay. Right now, you can answer this question, buo ka ba? Masasabi mo ba sa iyong buhay, kapatid, na hindi buo sa Panginoon? Or there's something still lacking in your heart? Oo, nag-church ka, umakit ka ng devotion, sumasama ka sa 4 p.m. Bible study, but I am here to say this word to somebody. Pero pagtapos ng fellowship, there is still an emptiness in your heart. Yun ang gusto ko ipapofocus ng Diyos sa ating pagtuturo. Many of you are attending 4 p.m. Bible study. Nakita ko may devotions na yun. Pero after na mag-isa ka na lang, mauiyak ka na lang ng umiyak, nalulungkot ka na naman, because parang may kulang sa buhay mo. Not today. Ngayong araw, magiging kompleto ka. Ngayong araw, pupuhin kang muli ng ating Panginoon. It doesn't matter ano man ang nasira sa iyo. It doesn't matter ano man ang nawala sa iyo. Dahil ang Panginoon, He is the restorer. He is the God that restores anything that was taken away from us. At sabi ng Panginoon, kung ang diablo ay pumatay, ang magnanakaw ay para pumatay, magnakaw mangwasak. Naparito ko, para bigyan kayo ng buhay at buhay na kasiya-siya. Purihin ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. I tell you, if you're listening to the Word of God, alam mo sa sarili mo, malungkot ka. Alam mo sa sarili mo, may kulang ka. Alam mo sa sarili mo, may mga struggles ka sa buhay mong Kristiyano. And nothing to be ashamed of that. Kaya nandito ang mga likod ng Diyos para kayo po ay higay, para kayo po ay paalalahan. I am here to pray for you maya-maya so that your life could be totally, ikangay maging buo sa harapan ng ating Panginoon. Dapat by this time, ang ating level ng pananampalataya ay solid na. Ang level ng ating paglilingkod sa Diyos ay settled na tayo. Hindi tayo ang hinahila kung saan-saan pa. Upang sa ngayon ay maranasan natin ang totoong victory sa ating pong mga buhay. Now, merong 4 na bagay akong laging sinasabi na bilang mananampalataya, itong 4 na elements of deliverance ay dapat makita natin na ating iingatan at dapat na ito'y ating i-address. Na kapag ito po ay meron sa
kaaway sa ating mga buhay. Alam niyo, ang diablo hindi naman po yan aatake sa atin eh. Ang diablo hindi naman babalik-balik sa buhay natin eh. Malibang meron siyang nakitang kasalanan o may nakitang attitude na humihila sa kanya para balikan ang ating pong mga buhay. Kapatid, ito po ang mga ilan sa mga legal ground na kailangan kung gusto natin totoong maging totoo o maging malaya, mawala ito. Unconfessing. Sa'yo na lang nakakaalam sa iyong sarili. Ang lahat pa ng kasalanan ay talaga bang naihayag na natin sa Panginoon. Talaga bang lahat ng mga bagay na ito ay atin na pong iniwan at wala nang kaya ng kaaway para bumalik. The Bible said in 1 John chapter 3 verse 8, the devil ang gumagawa ng kasalanan, sabi ng 1 John 3:8, ay sa diablo pa, sa ibang salin, kampun ng kadiliman, kampun ng kaaway. Pero naparito, ang Panginoon sabi niya, para kayo ay maging malaya at kayo ay maging ganap. Nais ko pong sabihin sa inyo, if you are listening today, you know what you are doing. Alam mo kung may ginagawa ka pa sa buhay mo na alam mo nagwi-withhold ng ganap na kagalakan sa puso mo. I'm here to tell you, mahal ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan i-hold. Hindi mo kailangan panghawakan yung ginagawa. Bitawan mo yan para ikaw ay ganap na maging malaya sa harapan ng ating Panginoon. And godly soul ties. Kung nakikinig po kayo ng ating online broadcast every Wednesday bukas yan and every Friday din po, napakito po sa inyo ang tinatawag na soul ties na mabilis po para ito po'y maunawanin nyo. Ito yung pagkakaroon po natin ng relasyon or physical na relasyon sa isang lalaki, isang babae na hindi natin naging asawa. If there is a person here listening the word of God, kung nasa abroad kayo, nasa Pilipinas kayo dati, at meron kayo ungodly relationship sa mga tao, mga kapatid, you need to repent of it. Kung ikaw ay may boyfriend na di mananampalataya at ikaw ay palaging natutukso niya na gamitin niya ang iyong katawan through fornication, stop it. Stop it. Upang ang diablo hindi kasaktan, alisin ng Diyos ang ganung mga soul ties. Yung longing mo sa tao na yun kaya hindi ka move on. Yung longing mo sa tao na yun kaya hindi ka makabalik-was. Kahit alam mong mali, sa mga mananampalatayang single dito, if you have a boyfriend in the Philippines who is not a believer, by the authority of the Word of God, ang payo ko sa iyo, hiwalayan mo. Hindi ka dadalhin yan sa kalooban ng Diyos, hindi papahamak ka yan. Ikaw nakakaalam, you are that person that I am talking to. I love you, but I need to speak the Word. Kung may boyfriend ka na hindi mananampalataya, mag-pray ka ng kalakasan ng loob, wala kang dahilan para magtagal ka dyan, sapagkat ipapahamak ka lang yan. Ano pa mga kabarid? Unforgiveness. Hindi ka madaling magpatawad. Yes, kami kong sinasabi siguro ngayon. Kami nasaktan katulad ng pananakit sa iyo, ng asawa mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga tao malapit sa iyo sana na minamahal ka, pero minaltrato ka. I am here to tell you, ang unforgiveness ay parang karning raw na iikutan ng vulture. The devil is invited kapag meron tayong mga unforgiveness sa ating mga buhay. I tell you, sabi nga nila, hindi tayo nagpapatawad dahil kaya natin. Nagpapatawad tayo kasi utos ng Panginoon. Mahirap pagpatawad, lalo kapag grabe ginawa sa atin. Sinira ka, ginawa ka ng issue, at kung ano pang mga salita, sinira nila ang buhay mo. Pero at the end of the day, kung tayo magpapatawad, mararanasan natin ang victory. Mararanasan natin ang kapayapaan ng ating puso. Sila malungkot pa, pero ikaw ay masaya na. Kahit nakikita mo sila sa FB, nakikita mo sila sa anumang paraan, malaya ka na mga kapatid, sapagkat nagpatawad ka na, pilihin ng ating. Meron pa sa inyo rito, ang dating na-involve sa mga kulto, na-involve kayo sa mga samahan, na nagmamagnify ng iba't ibang paraan na hindi sa Diyos. Dati ba kayong membro ng isang pamilyang nag-aalbularyo? O galing po kayo dating membro ng mga may di umano nag-pray? Diretsuin ko na, baka membro kayo ng PBMA, mayroon bang membro ng PBMA dito dati? O kung hindi kayo membro, baka magulan nyo, kaninununod nyo, kayo po albularyo. Yan po yung halimbawa ng mga gawa ng kaaway na nakapapasok sa ating buhay. Then another thing, kailangan ko sabihin ito, meron ba tayong mga trauma sa ating buhay? Meron ka bang takot sa iyong buhay na hindi ka nakakalaya? Kaya ang iba sa inyo, you are afraid of the dark. Sabi ka rin sa bilang pastor, many of the people na
pare-pareho mga babae. Pero minsan yung ating memory ng mga tao at ang mga ginawa nila ay nagiging dahilan. Kaya tayo po'y nawawala ng tiwala sa ating pong mga kapatid o sa ating mga mahal sa buhay. And I tell you mga kapatid ko, nang dumating si Jesus Christ sa ating buhay, inalis ng Panginoon ng bondage sa ating nakaraan, inalis ng Panginoon ng bondage sa lahat ng bagay na pwedeng umalibig sa atin. Now listen to this talk. Another element para mapalaya tayo kanina, legal grounds. Ikaw po nakakaalam kung ano yung binabalik-balikan ng tao, eh, hindi ka makatulog at mamaya, isa-isa ko yan. Pangalawa, strongholds. Normally, ang stronghold sa buhay ng tao ay yung what we call thinking patterns. Ibig sabihin, ito yung kinalikihan mong pag-iisip. Ay, ano ka ba? Negative thinker ka ba? O positive thinker ka ba? O ikaw ngayon, ganyan ang pagtingin mo sa kapwa mo dahil yung kinalakihan mong pamilya ay ganoon ang motivations sa iyo. Kaya mahalaga mga kaibigan at mga kapatid na maging totoo tayo sa ating mga sarili. Sabi ko nga, ang ating relasyon sa Diyos nating Ama ay reflection lamang how our Father, yung Father natin o yung fatherly image natin, naranasan natin sa buhay natin. Na-observehan ko na ang mga batang lumaki na merong abusive father, isang tatay na matinding mamalo, palaging galit, mga kabalit, violent pag nalalasing, nagkakaroon po sila ng ganung damdamin pag naligtas din. Ang tingin nila sa tatay natin Diyos, parang mabagsik pag nagkasala. Kaya pag siya nagkasala, grabing condemn naman. Grabing takot naman lumapit sa Panginoon. Buti na lang ang tatay natin mapagmahal. Ang tatay natin Diyos, mga kapatid, ay mapagpatawa. Hindi na kailangan maramdaman na condemn ka. Hindi mo kailangan maramdaman mo na ang Diyos ay parang nagngangalit ng pangit, ang matay kulang-kula at bigil na parusahan. Hindi po. Ang Diyos kahit nagkamali ka, nagkasala ka, mahal na mahal ka ng ating pong Panginoon. Do not believe the lie of the devil. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. The reason why you are hearing the word of God today is because we have a loving Father na dinalakan ng Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang presensya. The reason why nakikinig ka ng word of God ngayon, sapagkat meron tayong Diyos na mapagmahal, na hinanap ka at pinalit ka sa piling ng aming pong Panginoon. Mga kabarino, kamusta ang mindset mo? Ikaw ba yung tao na sa lahat ng difficulty, wala kang pagsunod tayo oportunidad ng Diyos, wala kang tingin mo kahit oportunidad ay puro negatibo. Hindi kita masisisip because either pinalaki ka ng magulang mo na ang laging kinakarga mo, wala kang kwenta. Ang laging sinasabi ng magulang mo, hindi ka maganda, hindi ka guwapo. Laging sinasabi mo, hindi ka matalino, hindi ka matalino ng kapatid mo. Hindi ko alam kung ano mga kinarga ng mga magulang natin nung lumalaki tayo. Kaya sa mga parents dito, makinig po kayo. If we want our children to be loved and to feel your love, lagi natin sasabihin, anak, mahal kita kahit anong kapaman. Kahit hindi ka kasing talino ni ganito, huwag kayo mag-compare. Accept your child as they are. At ikaw at ako'y binigay ng Diyos para buhugin ang buhay ng bata niyan. Right now, nagbabaklas ako ng mga mindset. Nagbabaklas ako ng mga kailangan. Kapatid, hindi ka mahina. Hindi ka walang kwenta. Hindi ka walang magagawa. God can use you. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. At ikaw ay mahal ng Diyos. Alam niyo, sa ating karanasan, maraming mga babae, ang bawa nilang babae, that they fell with wrong men is because they are finding the love of the Father. Karamihan ng case na naranasan ko, ng mga young people na nagkaroon ng mga hindi nararapat na relasyon lalo sa unbelievers because of what their father did to them nung mga bata pa sila. Yan ang tayong mga tatay sa mga kapatid natin dito. Lalaki, mga may anak na. Kailangan iparamdam natin. Pag tatay, iparamdam mo yan sa iyong daughter. Your daughter needs to feel na may security siya sa kanyang father. So, wala tayo masyadong time. Pero sa ibang pagkakataon, may share ko yan. Hindi naman sa pagtuturo pag Wednesday and Friday. Now, pangatlo, para magkaroon ng magandang deliverance, not only we need to find and makalaya tayo sa mga strongholds sa ating pag-iisip, kailangan natin ng inner healing. Kailangan natin yung ilat ng ating pagkatao. Ito po ay maghilom. Alam nyo, maraming mga tao ang nagpupubli sa ngiti. Maraming mga tao nagpupubli sa ganda ng damit. Nagpupubli sa pera. I don't know, I have many people kung bakit nagpayaman o bakit po kahit sa maling paraan nagpayaman is that sa pamamagitan ng panglabas ng pagyaman, panglabas ng paganda ng buhay,
yung sugat sa kanilang kaluluwa, yung peklet kung sa term pa, nandun. I tell you, mga kapatid, it is nothing to be ashamed of. Ikaw ay biktima ng abusive relationship. Nagkaroon ka ng tatay na lagi ka na mamalo, o may nagawang hindi tama sa'yo. Sa mga nakakilala sa akin, ito narinig nyo na. Ako po, 5 years old, naranasan ko mamolesya. Naranasan ko mamolesya as a child. At alam ko yung pakiramdam na lumalaki, nakakala ko normal na ginagawa sa isang bata. But thank the Lord, napakabuti na pinalaya ko ng Panginoon sa ganung pag-iisip, sa ganung gawin, mga kapatid. At ako po ay ginagamit ng Diyos mag-minister sa mga trauma o sa ganung mga sitwasyon. Mga kapatid, if you are hearing this, mayroong peklat sa pagkatao. Palagi kang nakakausap, palagi kang nakakarinig. Either pag nanonood kayo ng drama, nagagaling kayo doon sa pinapalabas, sa palabas mamaya, binabato nyo na yung TV. Sinaalala nyo yung ginawa ng tao sa inyo. Binabasag nyo yung cellphone nyo dahil naaalala nyo yung ginawa ng tao sa buhay nyo. Ano ibig sabihin? Nagsugat ka pa. But I'm here to tell you, nothing to be ashamed of your past. Walang dahilan para matakot, mamahiya ka kung ano nangyari sa inyo. Nang tumanggap ka kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. When you are baptized in the name of Jesus, when you, hallelujah, come out of the water in baptism, God has given you the hallelujah. Purihin natin muna ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi mo dapat tinalang sarili mong marumi. Hindi dapat tinalang sarili mo na ikaw ay nasa ganun pang kalagayan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Right. Mga kabarin, mga nanay, kailangan ko sabihin sa inyo ito. Ano kayo, wala kayo sa ibang, hindi na kayo sa ibang. Pero please, iyakinin niyo yung mga anak niyong pinag-iwanan ay hindi nagpupuli sa kahalayan. I know of people na mismong mahal nila sa buhay ang gumawa ng kahalayan sa kanila. Huwag yung basta-basta ipagkakatiwala ang anak niyo, lalo yung babae ang anak niyo, sa mga taong hindi mananampalataya. Maaari sana mananampalataya. Ngayon, kung wala, iyakin nyo yung tinatawag na pinag-iwanan nyo ay hindi hayop sa laman. Kawawa ang mga babae na nakaranas ng ganyang karanasan, at kaya panagdalaga, hindi siya buo. Wala siyang sarili, wala siyang tinatawag na pagtitiwala sa kanyang pagkababae. So mga kabalit, if you've been a person na nakaranas ng trauma, ikaw ay sinasaktan, lumalaki ka ng may verbal abuse, physical abuse, it's alright. Nasabihin sa Lord, gusto kong maglubo. At mamaya sa prayer natin, God will set you. God will set you. At pang-apat, mga kapatid, kailangan maranasan natin, mga kapatid, na dapat, after natin ma-realize kung ano yung mga demonyo, mga bondage sa buhay natin, kailangan komprontahin natin yung espiritu, bumabalik-balik para tayo po'y saktan at palayasin. Sabi ko nga sa Biblia, mga kapatid, hindi nyo mababasa na ang pagdating sa demonyo, we pray for demon. No. We don't pray for people, mga kapatid, that are sick, we heal them in Jesus' name. Pag may demon possess at dinala sa buhay mo, o ikaw mismo, nakaranas na ikaw ay inaatake ng away, hindi ka lang nagsasabi ng Jesus' name, but by the authority of the word of God, by the power of Jesus, paglayasin mo yung mga demonyo na nananakit sa iyo at naglagay ng di nararapat at trauma o nararapat at kalungkutan sa iyo pong mga buhay. Now, meron ako mga ilang babangunin dito. Ito po'y bahagi ng karanasan po na dito. Mga pastor, may nakita ko may mga ilang mga pastor dito. At ito sinasabi, para hindi tayo sa kalagitnaan mga pastor o mga leader, yung lumabas yung kailangan ng mga converts, dapat bago bautismuhan yan hanggat maaari kausapin. Para paglubog sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat ng sumpa, lahat ng mga kailangan, lahat ng bondage, kasamang na ilulubog. Yes, siguro, oo nga. Ang baptism ng pangalan ni Jesus, makapangyarihan. Pero mas makapangyarihan po kapag iniisa-isa natin yung mga bagay na naging gapos sa Kanya o gapos sa atin bago tayo nilubog sa pangalan ni Jesus. Kasi nangyayari talaga sa Diyos. Kasi nangyayari talaga sa Diyos. Believer na gumagawa pa ng kasalanan. Ang sakit sa ulo, mga pastor, no? Tulingan tayo ng simbahan, church, pero sa church may fornication. Sa church may nag-aasawa pa rin na anti-believer. Sa church mayroon pa rin nagpapaligaw sa amin. Saan nangyayari yan? Ano nangyari? Baptized in Jesus name yan. Nagpapaligaw sa di mananampalataya. Nagpapaligaw sa di mananampalataya. Nag-aasawa ng di mananampalataya. That's bondage. That's bondage. Sabi ko nga sa inyo mga pastor, mga kapatid, meron din mga kapatiran. Baptized na. Pero hindi man lang makakompleto ng isang buwang pagsamba.
tinatawag na pagpapalaya. Kung tayo mismo, paano nyo malalaman na nagkakaroon ng kalayaan every time you pray? Now, bago ko po sabihin itong iba, meron akong kailangan i-emphasize sa oras na ito. Kung meron dito, ang naranasan natin, walang dahilan. Hindi naman kami nakakain ng bagay na para mapanakit ang tiyan mo, sumakit ang tiyan mo. Pero mapunta ka sa gawain, biglang sumakit ang tiyan mo. Mag-Bible study ka, sumakit ang tiyan mo. Mag-preach ka, biglang sumasakit ang ulo mo. Biglang sumasakit ang tiyan mo. It is a manifestation. The devil is attacking your body. So dapat ang gagawin mo, mag-review ka, hindi tumuloy ka sa Bible study. Mag-review ka, then tumuloy ka sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Now, sa aming karanasan, na nasa Deliverance Ministry, narito ang ilan sa mga manifestation na nararanasan at nakikita kapag nagpe-pray tayo sa mga tao o sa Christ believer na mayroong spiritong involved. Na, lagi ko sinasabi, pag totoong may Diyos ka sa buhay mo, if you are baptized in the Holy Ghost, walang dahilan para ang diablo ay magkaroon ng control sa iyo. Pero nagkakaroon ng control ang diablo sa atin when we are ignorant. Kapag akala natin normal lang yun. Kaya nagkakaroon siya ng access sa buhay natin kasi ignorante tayo sa mga bagay na yun. Okay, are you ready? Napapansin po na ang mga nakakaranas ng atake ng kaaway, pag sila po ay pinagpe-pray o hindi namin po i-deliver, either nauubo sila, wala namang ubo. Pero bila siya umuubo, it is a sign a spirit is coming out of their body. Another thing, parang lagi naglalawan. Dura ng dura, sorry sa word. O kaya bigay ng bigay, di naman kumain. Mga palatandaan niya. That's why if I am praying for somebody at nakita ko yung manifestation, bigay siya ng bigay, umuubo. Parang masay magdudual, isa sign may espiritu na umalis, may espiritu na umalis sa kanyang katawan. Paliwanag ko lang po, hindi lahat ng pano ng espiritu kailangan nasa loob ng katawan para sabihin possess ka. Posibleng nakakapit sa iyong katawan o kumakabayo sa iyong katawan, pwede ka pong gawan ng kaaway ng tinatawag na pag-atake sa iyong buhay. Today, if you will open your heart, ngayong araw, may mawawala ang laging parang pakiramdam ng bigat. Ngayong araw, may makakaranas na after ng prayer ngayong hapon, makakatulog ka ng mahimbing. Mawawala yung pakiramdam na parang may anino na sumusunod sa iyo. Mawawala yung mga gabi na lagi kang pinabangungot, na parang nananaginip ka na may nananakit sa iyong espiritu o isang figure na higit. Right now, God is promising you, mapapalaya ka ngayong gabi, mapapalaya ka ngayong hapon. Yung ka ay parang may klema, yung iba ay, tawag ito ay, humihikap. Hindi kayo mahigit. Iba na lang kung talagang may kulang sa tulong. Kaya dito ko na-realize, kapag sa church, Pastor Gilbert, kung sa church, Pastor Gilbert, nasa nakalagay, UPC. Mga balik, yung palang paghikap, iba na lang antok talaga kayo, mga kapatid, ay palatandaan na merong gawa ng kaaway sa ating buhay. Kaya minsan, may napasigil sa church, hindi naman kayo pagod, pero bakit parang humihikap kayo? Ito sa manifestation, there is a spirit lurking behind. Para binigyan ka ng pakiramdam na ikaw ay pagod, na parang masan mo ang buong daigdig. Wala kaaway na yun. Ito lagi ko itong sinasabi. Kahit anong mangyari sa buhay natin ito, huwag tayong tatalikod sa Diyos. Sabi ni Job, kahit patayin ako ng Panginoon, hindi ako mawawala ng tiwala sa Panginoon. Though the Lord slay me, yet I will still trust the Lord. Kailangan dumating sa punto ng ating buhay Kristyano na kahit anong gawin sa atin ng mundo, o kung sa palagay natin parang ang Diyos na nagpahintulot, hindi pa rin ako bibitaw sa Panginoon, hindi pa rin ako lalayo sa Panginoon. Diyos lang ang nagmahal ng totoo sa atin. Diyos lang ang inibig tayo ng ganito, at Diyos lang ang tumanggap sa atin ng ganito. Mga kabarig, bilang mga mananampalataya na, mahalagang maunawaan natin, the devil is jealous of us. Ang diablo nagsiselos, ang jealous na hindi. Kasi sa atin, pinaranas ng Diyos yung dapat gusto niyang maranasan. Ano po yun? Umubuhay na. Either umihikap, eh palagi parang, yung parang laging, yung mayroon yung naghihinayang, o palaging feeling natin yung, yung bugtong hininga ba? O kaya may nararamdaman ka parang laging, alam mo,
possession. At hindi lang ang tinatawag na gapos ng kaaway sa kanilang buhay. Ang nararanasan nila mga kabarit, talaga namang para tayo nagiging pangbuno. Para talagang mga kabarit ko, extra strong. Itong mga tao o yung mga individual na isa. Meron akong dapat sasabihin sa inyo mga kabarit. Mga Krisyano, pag hindi natin palalayasin ang diablo sa buhay natin, darating pa nun, ang diablo, tayo ilalayo ng away sa presensya ng ating pong dakilang Diyos. I would like to tell you, my brothers and my sisters, hindi tayo actually kaya ng away. Ay, hindi kayo nag-amen. I said, hindi tayo kaya ng away. Okay lang, hindi mo lang nag-amen. Amen. Yung mga argument. Okay lang yun. Nakamute kasi yan, diba? Okay lang. Nais ko pong sabihin sa inyo, hindi tayo kaya ng away. The Bible said in 1 John 4:4, greater is He that is in me than He that is in the world. Mas makapangyarihan. Yes. Amen. Praise the Lord. Na Praise the nasa Lord. atin Come on, preach. kesa sa nasa sang. Hallelujah. Huwag dapat Hallelujah. yung maunawaan. That's why huwag kayong matuksong tumalikod sa Diyos. Huwag tayong matuksong mag-backslide. Alam niyo ba, nung naakay tayo, nung naging saved tayo, we were baptized in Jesus' name, we were filled with the Holy Ghost. Alam niyo ba, naglagay ang Diyos ng wall of protection. Kaya lahat ng sumpa, lahat ng sakit, lahat ng atake ng kaaway, sinalag yun ng biyaya. Pero imagine, andun pa rin yun. Andun lang yan sa labas ng spirit ng buhay natin na walang protection si Lord. And listen, at the time na nag-backslide ka, tumalikod ka sa Diyos, yung naipong sumpa, yung naipong atake ng kaaway, parang dam na nasira, dadaluyong sa katawang sa buhay ng tao. Kaya lahat ng tumalikod na hindi napabuti, napasama, matindi ang kanilang suffering. Bakit mo tatalikuran ng Diyos na minahal tayo ng tao? Bakit mo tatalikuran ng Diyos na nagmahal sa atin? Mga kapatid, walang dahilan ang kaaway para manatili sa buhay natin. Walang dahilan para ang kaaway, lagyan tayo ng mga thoughts or strongholds na hindi ka o nangyayari sa buhay natin. Praise Jesus. Hallelujah. Again, gusto ng Panginoon pagdating tayo sa Kanya. Malaya tayo. Hallelujah. Praise Jesus. Gusto ng Panginoon. Kapag umarap tayo sa Kanyang trono, wala pong nararamdamang condemnation. At sasabihin mo yun, ang karapat-dapat. Yung dalang mo sa iyo, at tayo ng Panginoon, tayo ay Kanya pong tinatanggap. Isa lang mo, Hallelujah. Lord Jesus. paman ang ginawa mo, ano paman ang pinagkamalian mo sa buhay, doesn't matter to me as a preacher. Thank you, Lord. Thank you, It doesn't matter to me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kang dapat patunayan sa Diyos. Come as you are. Come as you are. If you are hurt, Praise God, Jesus. bagay Hallelujah. na hindi pa napapalaya sa buhay mo, dadalhin sa iyo. Na may mga emosyon ka na laging kumakawala pag nasasambot mo na yan sa buhay mo. Today, palalaya ng ating Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Diyos, nagpalagpita sa ating mga kapatid sa Hallelujah. 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 Jesus. ang mga amoy na sa Hallelujah. Just lift your head unto the Lord right now. Hallelujah. Jesus. I want everyone just to lift up their heads. Hallelujah. Jesus. Ako po'y mananalangin ng pagsalitaan sa umaga sa atin. And after I say, you worship the Lord, wala kang gagawin kundi magpapakasal. Hallelujah. Jesus. And after that, I will pray for your sickness. I will pray for your traumas, your feelings, because God is in para palayain tayo. Mga kapatid. In the mighty name of Jesus right now, whatever you are, it's already high, hindi ka rin mag-iwan ng Spirit. Basta gawin mo itong ginagawa. Hallelujah. Jesus. When I say worship, you will just worship the Lord freely. Walang balangin, wala pong reservation. Father God, sa iyong pangalan ngayong araw, patapit kami sa iyo, sapagkat ikaw ang Panginoon na kung saan nagmahal ng Diyos. Today, we come to your throne of grace upang amin mo sa ibigay ang aming buhay na nawasak, buhay na nasakit, buhay, Panginoon, na marami pong mga peklat ng nasra. And today, gusto namin maging buo. Gusto namin maging ganap na malaya. Gusto namin dahil wala na kaming mararamdamang pain kahit pag-usapan ng nakaraan o makita yung mga tao na nakita sa
Jesus' name, Lord. In the mighty name of Jesus. Right now, worship the Lord. Right now, worship the Lord. Pabayaan mo lang yung Yes. the power of the Holy Ghost. Release your tongue. Come on, release your soul. Magpapayag na mag-try. Magpapayag na matutag sa'yo ang iyong nakaraan. Now, I release your soul. Come on, receive it. Receive the power of the Holy Ghost. Receive it. Be revived. Mag-breakthrough. Nakalagay ko ng mga ng condemnation. God loves you as you are. Walang dahilan para maiyak sa harapan ng Diyos. Wala tayong tatawag sa Panginoon. Walang bagay tayo dapat isunugan ng Diyos. God loves you as you are. In the name of Jesus.